Diyos ay mabuti, ang Diyos ay dakila, lagi meron siyang magandang plano sa buhay natin. Last Friday, ay ibatin po ko ng seminar about family rules. Dahil nga po, inaayos ko nga po ulit yung aking license sa pagkakasal. At naalala ko yung kung paano tawagin ng Lord si Abraham. Ngayong umaga, we are talking about something na yung nais na Panginoon nangyari maganap sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Nandun tayo sa series ng Timothy o Titus. Subalit, tingnan po muna natin yung ibang mga talata sa Biblia na mula pa pala doon sa Old Testament, yung direction o layunin ng Diyos ay nahiyag na patungkol sa pinagsabi o pinag-usapan yung household. Sabihin po nga natin household. Sa Tagalog, ito yung sambahayan. Yung pamilya. Hindi lang siya basta pamilya, kundi buong sambahayan. At sa Bible, dito po pinakita na ini-encourage o pinakasmala sa atin ng Panginoon mula doon sa ama ng ating pananampalataya, si Abraham. Genesis chapter 18, verse 17 to 19. Ang sabi po dito ay, Then the Lord said, Shall I hide from Abraham what I am about to do? Abraham will surely become a great and powerful nation, and all nations on earth will be blessed through him. For I have chosen him so that, tingnan po natin yan, so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham what he has promised him. Madalas nakikita po natin, or di ba ito yung pinag-uusapan natin, na through faith Abraham obeyed. Di ba? Kaya kinikilala po natin siya bilang ama ng pananampalataya na sinasabi ng iba na dahil sa pananampalataya, kaya tayo naligtas. Pero maliwanag sa Bible na yung pananampalataya, ito yung hindi lamang kaisipan, kundi ito yung paggawa. At nung tinawag pala si Abraham ng Diyos, hindi lamang isa ang pagtawag sa kanya. Nakukuha niya? Na hindi lamang si Abraham ang gustong tawagin ng Diyos, kundi, ang sabi dito sa verse 19, I have chosen him so that he will direct his children and his household after him. Ano yung kanyang mission? To him to keep the way of the Lord by doing what is right and just. Ito yung layunin ng Diyos kung bakit tinawag si Abraham. Hindi lamang, kumbaga, nakita lang natin yung first step ng Lord, pero yung buong plano ng Diyos is hindi lamang si Abraham, kundi yung kanyang buong pamilya, yung kanyang buong sambahayan. Kaya nga ngayon, di ba yung tinatawag natin the Lord of Abraham, Isaac, and Jacob? Di ba? Lagi natin naririnig yun. Na kapag diniklara na ikaw ang Diyos ni Abraham, ikaw ang Diyos ni Isaac, ikaw ang Diyos ni Jacob, pinapakita doon yung household. Hindi lamang po yan. Tingnan po natin sa even the New Testament, makikita po natin na ang plano ng Diyos nagpapatuloy sa kanyang ginagawa sa buhay ng mga mananampalataya. Acts chapter 16, verses 14 through 15. One of those listening was a woman from the city of Thyatira named Lydia, a dealer in purple clothes. She was a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. And when she and the members of her, sabi natin basahin, household were baptized, she invited us to her home. If you consider me as a believer in the Lord, she said, come and stay at my house. And she persuaded us.
kung babasahin niyo po yung King James, most of the time pala, yung house and household ay interchangeably. Paminsan yung household, ginagawa nilang house, yung house, ginagawa nilang household. Naalala niyo ba si Joshua? As for me and my household, di ba? As for me and my household, we will serve the Lord. Hindi lamang yan, yung jailer, doon sa Book of Acts chapter 16, ang sabi niya doon nung bantay bilangguan kay Apostol Pablo, nung sila ay nakatakas, akala nila nakatakas, ang tanong niya, ano ang dapat kong gawin para maligtas? Believe in the Lord, and you will be saved. And your household, sabi doon, believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household. And then, they spoke the word of the Lord to him and to all the others in the house. And that hour of the night, the jailer took them and washed their wounds. Then immediately he and all his household were baptized. Sa ibang salin doon, ang kanyang pamilya at ang kanyang mga kaibigan. Maging kay Cornelius, sa Acts chapter 10, dito rin pinapakita yung kasaysayan ni Cornelius nung si Pedro naman yung inimbitahan, di ba? So bakit natin ito pinag-usapan? Kasi sa oras na ito, pag-uusapan po natin yung sound doctrine and God's household. Sa book of Titus, ikutaan po natin, Titus chapter 2 verses 1 through 10. Basahin po natin, tayo lahat kayo tumayo. Basahin po ulit yung verse 1, kayo po yung verse 2, sakutan po tayo. Titus chapter 2 verses 1, sumusunod. Kaya naman ituro mo ang mga bagay na angkop sa wastong aral. 2. Sabihin mo sa mga katapag na lalaki na sila ay pag-ibig sa sarili sa nangaral ng katwiran at sa sansalataya, pag-ibig at pag-ibig. 3. Sabihin mo sa mga nakakatandang babae na sila'y mamuhay ng may kabanalan. Huwag maninirang puri at huwag malulong sa anak, kundi magturo ng mabuti. 4. Upang makakilala ang katapag-babae, ang naman nila ng asawa at anak. 5. Ang mga kabataang ito'y kailangan din turuan na maging makatwiran, malinis ang isipan, masipag sa gawaing bahay, mabait at masunurin sa kanilang asawa, upang walang masabi ang sinuman laban sa salita ng Diyos nang dahil sa kanila. 6. Turuan mo rin ang mga kabataan lalaki na mag-iwas sa sarili. 7. Sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabubuti o mabuting ugali at maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. 8. Nararapat sa nalalakaan lagi na daliti, hindi ang masasan naman sa mga sasasas. Sa ngayon, mapakaya ang ating mga kalaban sa pagkalasi ang kasabing sa mga kasabasahan sa atin. 9. Turuan mo ang mga alipin na maging masunurin at kalugod-lugod sa kanilang mga amo. Hindi nila dapat sagutin ang mga ito. 10. Ni upitan man, dapat silang maging tapat sa lahat ng pagkakataon upang maipakita nila sa lahat nilang ginagawa ang kagandahan ng katuruan ng Diyos na ating tagapagligtas. Manalangin po tayo. Purihin ka, aming Ama. Sa oras po na ito, nais ka namin patuloy na sasambahin, lululatiin, dadakilahin sa lahat ng mga bagay na aming gagawin. Maging sa pakikinig ng salita mo, Panginoon, nais ka po namin bigyan ng kaluguran, Panginoon. Katulad ni Maria na umupo sa paanan mo, hayaan mo nga po na sa mga oras na ito, sama-sama kami uupo sa iyong paanan, makikinig ng iyong mensahe. Hayaan mo nga po na itago mo ko sa iyong likuran. Hayaan mo na kayo ang mahayaan kami tanging layunin lamang ang siya naming marinig, masa puso. We ask for your Holy Spirit to continue to teach us, guide us, Lord God. Mold us po mga bagay na kailangan namin ayusin, baguhin sa aming mga buhay. Tulungan mo nga po kami na huwag ma-distract kung anumang bagay, kundi Lord, sa oras po nito, maging mga nasa online, mga nakikinig ngayon, tulungan mo kami na
maranasan ang iyong presensya habang nakikinig ng iyong banal na salita. And we ask for your presence to move in our midst, continue to comfort, move, Lord God, encourage, continue to give us hope, Lord God, lalo sa panahon ngayon, Panginoon, na maraming nagkakasakit, maraming mga mahal sa buhay ang wawala o namamatay. Panginoon, ayaw mo nga po na ang iyong banal espiritu ang magme-ministeryo sa bawat isa sa amin. Alisin mo yung takot, palitan mo ito ng pananampalataya na nagmumula sa iyo. Sa iyo lamang ang papuri, sa iyo lamang po ang kadakilaan. In the mighty name of Jesus we pray. Everybody says, Amen. Pwede na po tayo magpo. So, the sound doctrine in God's household. Ano po ba yung sound doctrine? O, tingnan po muna natin ang background nitong Titus. Ano po? Ito po yung panahon na kung saan nag-missionary or nag-mission si Pablo at si Titus sa lugar ng Cretes o Crete. Ito po ay nasa island po siya ng Greece. Kaya kung makikita niyo dyan sa ating PowerPoint, nasa baba po siya. Ang nasa left side po ay Greece at yung right side naman po niya ay Turkey. So, ibig sabihin, Europe to. Tama? Sa Europe, na nung nagkaroon siya ng mission, iniwan niya po doon si Titus para yung doon sa ating pinag-aralan sa chapter 1 ay ayusin yung iglesia o mga iglesia sa Crete. Para maging maayos, kumuha siya ng mga leader dahil may mga issue. Ano daw po yung issue? Ito na naman, yung mga false teachers na gumagambala sa kanila. At dahil doon, ito nga po, unti-unti, sinabi niya sa kanyang sulat, yung mga dapat gawin ni Titus para sa mga mananampalataya doon. At ito po yung modern Crete po ngayon. Isa po siya sa mga tourist spot. Di ba? Yung mga magagandang gusali ngayon, yung old na structures na andyan pa din daw o preserve nila. Titingnan po natin dito sa verse 1 ng chapter 2, dito po binanggit ni Apostol Pablo kay Titus, isinulat niya ang mga talatang ito o mga salitang ito. You, however, must tell everyone how to live in a way that agrees with the true teaching. Sa ibang salin, as for you, teach what is consistent with a healthy doctrine. And lastly, sa King James Version, ang sabi doon, speak thou the things which become sound doctrine. Para bang kung ating unang babasahin, bakit may pagbabago? Merong sinasabing teaching, true teaching, healthy doctrine, pagkatapos sinabi doon yung sound doctrine. Di ba, sinabi ko sa inyo dati, sa pag-translate ng Bible, ay minsan ay nagkakaroon ng pagpapalit-palit ng mga salita, subalit pareho ng essence. Pinapababaw lang o pinapadaling intindihin. Tingnan po natin. Ang sabi po, what is doctrine o sound doctrine? Pag-usapan muna natin yung doctrine. Doctrine is a scriptural teaching on theological truths. So, yung doctrine, ito daw po yung scriptural. Kasi pag sinabing teaching, kung pwede tayo kumuha ng libro, ibang libro, at ituturo ko sa inyo. Tawag doon, nagtuturo ako. Diba? Pero hindi yung doktrinal. Tama? Pero pag sinama mo na, pag sinabi na yung salita ng Diyos, o yung scripture na yung gagamitin ko, ang tawag doon, doctrinal teaching. Tama? So kaya na sinabi, yung doctrine is a scriptural teaching on theological truths. Ano po yung theological truths? Ito yung mga bagay patungkol sa Diyos. Katotohanan patungkol sa Diyos. Kaya kapag inad mo na daw po yung adjective ng sounds or healthy, napapansin niyo yan kapag binabasa niyo ng Bible na bakit may healthy. Diba, noong mga bagong mananampalataya lang ako, naririnig ko yung, Lord, please guide us our travels safe and sound. May tulog pala.
Hindi ho. Yun po yung Old English na ibig sabihin sa Greek and Hebrew na healthy or sounds ay definite, accurate. Nakuha niya? Kaya ibig sabihin, yung sound doctrine is accurate scriptural teaching on theological truths that leads to spiritual health and transformation. Sabihin nga po, spiritual health and transformation. Ito yung layunin ng Biblia o ng salita ng Diyos para daw po maging malusog yung ating pananampalataya, ang ating spirito at mabago yung ating buhay of individual church o individuals and the church para sa bawat isa at sa iglesia niya. So, bakit mahalaga ba yung sound teaching o sound doctrine? Una, because our faith is based on a specific message. Si Apostol Pablo, ito yung kanyang pinaglalaban at pinagdidiinan. Ano yung specific message mo na yun? 1 Corinthians 15, verses 3 through 4, ang sabi doon, sapagkat binigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ng tinanggap ko rin, na si Jesucristo namatay dahil sa aking mga kasalanan, tulad ng sinabi ng kautusan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi ng kasulatan. Yung death and resurrection of Jesus, yung the love of Jesus, ito yung mga pumapatungkol sa tinatawag nating doctrine or katuruan patungkol kay Jesucristo. Yung biyaya ng Diyos, yung grace ng Lord, yung justification, di ba? Ano pa ba? Yung blessed hope. Mga bagay na katuruan kung sino ang Diyos, katangian ng Diyos, that God is love, God is just. Yan po yung pumapatungkol pag pinag-uusapan na natin yung doctrine o sound doctrine. Nagbibigay ito ng focus. Ang focus ko ay si Jesus. Pangalawa, because the gospel is sacred, trust, and we dare not to tamper with God's communication to the world. Banal ang salita ng Diyos at pwede natin pagkatiwalaan. Na hindi dapat itamper, baguhin. Maraming mo ngayon na nagtuturo dahil gusto lamang nilang ituro, yung gusto nilang ituro, kukuha yan ng mga sitas, mga talata sa Biblia at sasabihin mo kanilang gustong sabihin. Mamaya, babalikan natin na yung tinuro ni Pastor Archie last week patungkol sa mga false teacher, ganito po yung kanilang sinasabi. Okay? Sabi doon sa Jude 1 verse 3, mga minamahal, ang nais ko sana sa inyo isulat sa inyo ang tungkol sa kaligtasang tinatamasa natin lahat. Ngunit, nakita kong ang kailangan isulat sa inyo isang panawagan na inyong ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Sabi ni Jude, ito sana, ang sarap pag nilay-nilayan, pagkwentuhan, o ibahagi sa inyo ang mga bagay patungkol sa kaligtasang natamo natin. Pero iibahin ko ngayon ang tema. Ang tema ko ngayon ay nakikiusap ako sa iyo, nanawagan ako sa inyo na ipaglaban ninyo ang pananampalatayang pinagkaloob sa inyo. Bakit? Kasi nga, marami ngayon yung nagbabago o yung bahagi lamang yung salita ng Diyos sa kanilang kinukuha at pagkatapos dito na sila kukuha ng doktrina. Kaya nga sabi, concrete, clear, healthy gospel ang gusto ng Panginoon. Amen. Number 3, because, bakit mahalaga ang sound doctrine? Because the end of the sound doctrine is life. Amen. Kapag nandun tayo sa tama, magpuproduce po ito ng buhay. Amen. Kaya yung iba, akala nila nandun sila sa tama, pinaglalaban. Parang si Apostol Pablo noon. Diba? Nung distorted pa yung kanyang paniniwala patungkol kay Jesus, ipinaglalaban nito. Gusto niyang patayin lahat o ikulong yung mga mananampalataya. Diba? Pero yung the end result is life. Sabi nga po sa 1 Timothy
Si Timoteo, isa ring mga ngaral ni Kristo, anak sa pananampalataya ni Pablo, pinalalahanan nito. Ano sabi niya sa 1 Timothy 1, verse 16, ang sabi doon, watch your life and doctrine, or 4:16. Mali pala. Watch your life and doctrine closely. Persevere in them, because if you do, you will save both yourselves and the hearer. Bilang mga tagapagturo, napakahalaga na nandun po tayo sa tamang katawan. Kasi pwede naman nga talaga tayo magturo, pero ang tanong, it is healthy, it is concrete, totoo ba yung tinuturo natin, lalo na pagdating sa salita ng Diyos? Dahil sa lahat ng tuturuan ninyo, kung pwedeng ito na yung kanilang matalim sa kanilang isipan, ipamuhay, at sa ganoon, akala nila ito yung tama, pero bandang uli, sila pala yung mapapahamak. Di ba nakakalungkot? In the last days, sabi doon, maraming mga bulang guro, mga bulang propeta, ang lalabas at aakayin ng mga tao na parang mga tupa na hindi nila alam kung ano nangyayari, at sakayin sila. Pag sinabi na ibigay niyo yung ibenta niyo yung lahat ng ari-arian at tayo lilipat sa isang kingdom, di ba? Susunod na sila in the last days, marami nang gumagawa niyan. O maghahanda na tayo sa darating na paghuhukom. Bibili tayo ng magandang lupa o gagawa tayo ng barko. Ayan. Dahil nga hindi po sound doctrine, mali po yung kanilang tinuturo. And lastly, bagamat marami pang dahilan o magandang bunga ang sound doctrine, sabi rito, because what we believe affects what we do. Ulitin ko, number 4, because what we believe affects what we do. Kung ano ang iyong pinaniniwalaan, makaka-influensya ito sa kung ano ang iyong ginagawa. Meron isang nagbigay ng halimbawa na sabi, meron daw dalawang lalaki nasa edge ng mataas na building. Yung isang lalaki, iniisip niya na kaya niyang lumipad. At ang isang lalaki naman, iniisip niya, hindi ako makakalipad. Sa tingin niyo, ano ang pwedeng mangyari doon sa dalawang lalaki o sa isang lalaki na nakakaisip na kaya niyang lumipad? Talon, di ba? Tatalon yun. Then, I believe I can fly. Di ba? So, kung ano yung iniisip mo, o ano naman iniisip mo, posible ito na maka-apekto sa iyong ginagawa. Kaya nga tingnan niyo po, yung 1 Timothy ulit, chapter 1, verses 9 to 10, sabi rito, alalahanin natin ang kautusan ay hindi ginawa para sa mabubuting tao, kundi para sa mga walang kinikilalang batas, at ang mga kriminal, para sa mga hindi kumikilala sa Diyos, at sa mga makasalanan, para sa mga lapastangan sa Diyos, at walang hilig sa kabanalan, para sa mga mamamatay tao, at sa mga pumapatay sa sariling ama o ina. Verse 10, ibinigay rin ang kautusan para sa mga mahilig sa kahalayan at nakikipagtalik sa kapwa lalaki, tabi-tabi po, para sa mga kidnapper, para sa mga sinungaling, at sa mga bulaang saksi. Ang kautusan ay binigay para sa lahat ng mga sumasalungat sa mabuting aral. Bakit sinabi itong mga bagay dito? Ito yung mga negative thoughts. Kailangan daw ng right thoughts, di ba? Right thinking, right teaching, sound doctrine, para hindi daw nila gawin yung mga bagay nito na kanilang ginagawa. Isinulat daw ito para mabago yung kanilang buhay. Nakukuha niya? Di ba? Ngayon nagiging mas malinaw sa atin na, o nga no, bakit sino ba yung sabi nito, alalahanin natin ang kautusan na hindi para sa ginawa para sa mabubuting tao. Ang tanong, sino ba mabubuting tao? Huwag niyo tingnan yung katabi nila. Diba lahat tayo, sabi doon, we are all fall short from the glory of God. Hindi tayo umabot sa kamantayan ng Diyos. Kaya nga binigay ito. Kaya nga dumating si Jesus. Ganyan. Kaya kapag tinrace nyo mula Old Testament to New Testament, makikita nyo po doon yung pag-ibig ng Diyos na lahat tayo masalanan, na lahat tayo hindi papasa sa kalwalatian ng Diyos, sa standard ng Diyos, kaya niya binigay si Jesus. Pero hindi na nanatili doon
okay, hindi naman pala ako kasado, magpapakasama na lang ako. No. Kaya nga po dito, sa Titus chapter 2, verse 1, ano sabi? Kaya naman ituro mo ay mga bagay na angkop sa wastong aral. Sabihin nga po natin, wastong aral. Or the true teaching. Why? Balikan po natin. Sa chapter 1 ng Titus, anong sabi ni Titus sa mga taga-Greeks? They claim to know God, but their actions, they deny Him. Ulitin ko, kinikilala nila, nakilala nila ang Diyos, may pananampalataya sila sa Diyos, pero, ano sabi? Yung kanilang mga gawa ay nagpapakita na hindi nila totoong ginagawa o pinaniniwalaan. Balikan natin. They are detestable, disobedient, and unfit for doing anything good. Kaya dito, pinapakita ni Apostol Pablo kay Titos. Titos, tandaan mo, itong mga false teacher na yan, ang gagaling niyang mangaral, ang gagaling niyang sa doktrina. Paminsan sa ulo pa nila, parang siya nung dati, di ba? Si Pablo, pag tinanong mo, yung Old Testament, yung Torah, yung 5 books of the law, sa ulo po ni Pablo yan. Pero, sabi nga po dito, ang kanilang ginagawa ay salungat sa kanilang pagkakilala sa Diyos. So, kaya nga po sa verse 2, anong sabi? Kaya nga. Okay. Di ba? Nakukuha niyo yung line of thought? Yung pagkakasunod-sunod? Merong mga false teacher na sinasabi kailangan yung gawin, sundin yung mga kaugalian ayon sa laman. Kailangan yung magpatuli. Di ba? Nung si Abraham sumunod sa Diyos, sinircumcise para ipakita na ang mga tuli, ayan, mga physical tuntunin na bawal yung maikling buhok sa mga babae. Bawal ang mga alas. Yung mga ganun ba? Mga panlabas na physical na wala kang gagawing effort, konti lang. Pero, ang nangyayari, sabi nga doon, ang concern ni Apostol Pablo para sa mga taga-Creta at sa mga taga-mananampalataya sa buong mundo ay hindi yung physical na pagbabago. Kung hindi, ano daw? Panlabas o buhay, pagpababagong buhay o yung Christ-likeness, yung merong holiness. So, ano yun po natin? Sound doctrines o doctrine and God's household. Papansinin po natin na ang buong tema ng chapter 2 from verses 1 to 10 ay pumapatungkol sa pag-aayos na katuruan, paniniwala, pero hindi daw po nagtatapos doon. Bakit? Kasi nga, ang sabi doon sa verse 1, kaya ituro mo, o doon sa English, kaya kinuha yung English version ng ERV, ang sabi doon, you, however, must tell everyone how to live. Sabihin nyo nga po, how to live. In a way that agrees with the true teaching. So, ibig sabihin, hindi lang gusto ni Apostol Pablo kay Titos na turuan sila ng tamang kaisipan. Amen. Dahil nga po yung true doctrine, ito yung tamang kaisipan na dapat magbubunga ng tamang ugali, tamang pamumuhay. Nakukuha niyo ba? Yung tamang katuruan o doktrina o pagkakilala sa Diyos, dapat daw po ito ay magbubunga ng tamang pamumuhay na ninanasan ng Diyos. Amen. Kaya nga po dito, inisa-isa ni Apostol Pablo kay Tito, sino-sino ba yung dapat mong turuan? Sino-sino ba yung involved para dito? So, makinig po tayo, tignan po natin, sino-sino nga ba? Una pong involved is yung mga matatanda sa iglesia. Dalawang focus ang gusto kong makita nyo. Una, yung literal na matatanda. Huwag lang. Sa atin mo ngayon, dahil sa pandemic, nagkaubos yung mga matatanda. Dahil una, bawal
lumabas. Pangalawa, ngayon po, inabalitaan natin na yung lola ni Sister Sherry ay pumanaw na po. Ilan taon niya? 98 years old. So sa Bible, sila po yung mga tinutukoy na older men. Ang sabi ng Titus chapter 2, teach the older men to have self-control, to be serious, to be wise. They must be strong in faith, in love, and in patience. Ito daw po yung katangian o dapat isabuhay, okay, ng mga matatanda lalaki sa iglesia o sa kanilang mga tahanan. Hindi lang sa kanilang tahanan sa iglesia, kundi maging yung mga spiritual mature or older in spiritual life. Bakit ko binabanggit ko ito? Well, iisipin nyo 30 anos pa lang ako eh. Hindi pa ako matanda. Diba? Hindi para sa akin ito. Pero tandaan niyo po, kung na-born again ka, yung spirito mo, halimbawa ngayon, kinikonsider ko po na yung 15 years, kung ikaw 15 taon ka ng mananampalataya, sa panahon natin ngayon, sa generation po natin ngayon, you can be considered as the older in spirit, di ba? In spiritual life. Hindi ka na may tuturing na bata. Imagine, 15 taon ka ng mananampalataya, isip bata ka pa, bonji ka pa. Kaya nga, di ba, sabi ni Pablo, o ni Peter, sabi doon, huwag niyong hayaan na gatas lang ang ipakain niyo. Kung hindi, dapat karne na. So, ibig sabihin, in a spiritual sense, pinapakita sa atin, this is our responsibility bilang household, spiritual household of God and physical household of God, tayong mga matatanda. Kinukwenta ko nga po kung ilang taon, dahil 1991 po ako nakakilala sa Panginoon. Imagine, 31 years na pala ako mananampalataya. Grabe, ano? Pero makapanon ako ba? I'm only 43. Kaya, in a spiritual sense, para sa akin itong mga salita na ito. Diba? Sa atin, diba? May mga mananampalataya dito nakikinig ngayon na, 40 lang ako eh. This is not for me. Pero sinasabi ng Bible sa atin ngayon, because you are spiritually born again, diba? Ng 15 years and above, you are considered na dapat elder in faith. Bakit? Kasi nga, meron tayong responsibility. Pakinggan niyo po ito. Teach the older men to be self-controlled, to be serious, to be wise. Ang tanong, hindi ba dapat habang tumatanda ka, nagiging pasensyoso ka? Nagiging natututo ka magpigil sa sarili? O makatwiran? Pero hindi pala. Hindi po pala instinct yung pagbabagong buhay. Hindi pala instinct yung pagbabago ng character. Proseso po ito ang dapat itulong. Diba? Kaya ngayon iba, inisip nila, parang daan nila sa pananampalataya kung hindi edad. Pero ang tanong, nabago ba buhay mo? Meron ba mga naayos na pag-uugali na meron ba? Pero tandaan po natin, hindi po kayo babase sa ugali ko. Kung hindi, sa ugali ni Kristo. Amen. Yung Christ-likeness na tinatawag. Ang ating pagbabasihan, ang ating model sa pagbabagong buhay ay walang iba kundi si Kristo. Amen. Kaya po sabi dito, sabihin mo sa mga nakakatandang lalaki na sila'y maging mapagpigil sa sarili, marangal, makatwiran, matatag sa pananampalataya, pag-ibig at pagtitiis. Imagine, usually, itong mga bagay nito, masasabi ko ito yung mga fruit of the Holy Spirit. Amen. Love, faith, ngayon it's magpe-February 14, bukas. Maraming nagsa-celebrate, maraming nag-express ng kanilang love. Pero dito, dapat sa mga Kristiyano, araw-araw February 14. Amen. Dahil yung love ng ating Maker, yung love ng ating Savior, nasa sayo at dapat mo itong ibahagi sa iba.
Amen. Kaya nga sinabi dito, dapat maging matatag ka dyan. Maging matatag ang iyong pananampalataya, ang iyong paglakad sa Diyos. Dahil naniniwala tayo, ngayon, daman-daman na lahat ito eh. Diba? Na dahil sa kasakitan, dahil sa mga pandemic na nangyayari, pagkawala ng mga mahal mo sa buhay, kung hindi ka matatag sa pananampalataya, bibitaw ka sa pananampalataya sa Panginoon. Amen. Pero dahil nga, meron kong nagtuturo sa atin, meron ba na Espiritu, may nakangako ng salita ng Diyos sa atin, magpakatatag ka, huwag matinag, laging sumasagana sa gawain ng Word. Diba? Na ang buhay mo, hindi exemption yung problema. Diba? Hindi porke naging Kristiyano ka na wala ka ng pagsubok. No! Lahat po tayo, meron yan. Ang kaibahan nga lang po natin, meron tayong dakilang Diyos, may papagmahal tayong Diyos, may makapangyariang Diyos tayo na maaaring tumulong at sumama sa atin sa panahon na tayo ng problema, nangangailangan. Diba? Yun ang kagandahan sa atin. Kaya para doon sa pinapaalala ni Apostol Pablo kay Titos sa mga una, matatanda. Kung ikaw, bata ka nga, pero matanda na sa pananampalataya, kinakausap ka ng Lord yun. At kung ikaw, lolo, di ba? O matanda sa pisikal, kailangan, sabi doon, kailangan pumunta. Bakit? Kasi meron tayong gagawin. Meron tayong dapat mission para sa Panginoon. Number 2 is older woman. Ayan, dito. Madalas, karamihan tinatawag ng Diyos kasi mga babae, kahit sa panahon ng Biblia. Diba? Si Lydia, yung binasa natin talata, siya yung mga parang receptive, yung mga heart. Pero ayaw kong sirain yung sabi ng Panginoon eh. Kasi ang gusto ng Diyos, yung mga head of the family. Diba? Yung head ng family, ito yung tinatawag ng Diyos. Ito yung leader na dapat ito yung mag-lead. Katulad ni Abraham, sinabi doon sa ating unang binasa na siya yung magtuturo, siya yung magdadirect saan? Sa kanyang asawa, mga anak, at buong pamilya. Ibig sabihin, pwede itong maging lolo, lola, tito, tita, di ba? Yung household na tinatawag na yun. So, nais ng Diyos na ipakita sa atin na sirain natin yung mentality na, o yung mga babae lamang. Bagamat, salamat sa Diyos, marami tayong mga matatandang babae na naglilingkod at gumagawa para sa Panginoon. So, ano yung tagubilin sa mga matatandang babae? Pakibasa na ako sa Titus 2:3. Yun, thank you. Teach the older women to lead the way those who serve the Lord should lead. So sa Tagalog ay turuan silang mamuhay ng may kabanalan or ayon sa sinasabi ng Panginoon na magpaglilingkod. Diba? Para bang, ewan ko kung bakit dinesign ng Diyos ang mga babae na maglingkod. May pusong paglilingkod. Mapapamilya, mapasa-asawa, sa mga anak. Napansin niyo yan? Para bang sa character ng babae ay nandoon dinesign yung purpose ng paglilingkod. They should not go around saying bad things about others. Okay? Mga matatanda na babae. Sabi doon, mamuhay kayo ng maglilingkod sa Diyos dahil wala na kayong focus ngayon. Nakapag-aral na, nakapagtapos na yung mga anak ninyo. Naging maayos ng buhay ninyo. Ano yung dapat nyo gawin? Kadalasan kasi, pansinin niyo, last week, tinalakay ni Bishop Archie na yung Cretans ay mga batugan, matatakaw, masasama ang ugali. Di ba? Pinakita doon eh. Kung ano yung ugali. Yung binabasa ko to, parang hindi na yan yata sa mga Pilipino. Na kung sino yung may hirap, siya pa yung walang ginagawa. Di ba? Nais na Diyos baguhin yung perspective natin. Kaya nga doctrine eh, tamang kaisipan, tamang katuruan. Na kahit tayo mga matatanda na, naiisip natin na yan, yung mga magagandang nagpuputi ang buhok na yan, ay sabi doon, iukol. Diba?
Sila'y mamuhay na may kabanalan, huwag manirang puri. Yung sa isang version, they should not go around saying bad things about others. Or chismis. Ano dito yan? Si Marites. Ano? Iwasan daw natin maging Marites. Okay? Na ibig sabihin, ano ba yung dapat niyong pag-usapan? Hindi yung buhay na may buhay. Hindi kung sino-sino man. Kung hindi, ano ba ngayon yung ginagawa ng Diyos sa iyo? Ano ba yung nakikita mo ngayon? Nasa kabila ng pandemic, ano ba yung ginagawa ng Diyos o nagawa ng Diyos na napag-aral mo yung mga anak mo dahil sa biyaya ng Diyos, sa tulong ng Panginoon, eto, diba? Doon sabi, huwag malulong sa alak. Ang ibang version, maging sober. Ang sober, ito po yung merong matinong kaisipan. Kasi, di ba, yung sober kasi, ito yung mga hindi na nakakatikim ng mga vices. Hindi lang po ito alak, kundi mga drugs o mga bagay na nakakasira o nakakagulo ng isipan ng tao. Okay? Kung hindi, magturo ng mabuti. Bakit? Ang laki po ng part ng mga older women at maging older men. So, balikan natin. Diba sabi ko sa inyo? Yung older women, hindi lamang po sila yung matanda sa edad physically. Okay? Naalala ko po noon, nung tinawag ko kasi ako ng Lord at the age of 16, 17 years old, assistant pastor na ako. Nung 19 years old, ako po yung resident pastor ng church na ito. So kung babasihan po natin yung edad, wala po ako. Disqualified po ako. Amen. Pero dahil yung calling ng Lord, yung pagkatawag ng Diyos sa akin, ayaw kong pigilan. Na kahit na nagkaroon na nga rin po ako ng divorce sa buhay ko, hindi pa rin ako tinigilan ng Lord. Pero nakita ko doon kung paano ang Diyos ginagalang niya o inaano niya yung mga hinirang niya. Kaya nga dito, si Titus, si Timothy, mga bata sa pananampalataya yan. Pero spiritually, they are matured. Diba? Mga nagkaedad sa pananampalataya. At dito sinasabi niya, itong mga older women, spiritually, kaya gusto kong makita natin, yung household, God's household, na pinapakita ng Biblia sa atin, na i-respect natin yung mga bata edad, subalit merong matatag, matibay, mature na pananampalataya na gagamitin ng Diyos sa atin para mangaral, magturo, magtuwid, at mag-lead sa gawain ito. Amen. Kasi kung babalikan natin, sino yung makikinig sa 19 years old na kabataang lalaki? Diba? Para kung nagkaroon ng isang kapatid o anak na bata, tapos ngayon siya yung mga ngaral sa'yo. Parang napaka-imposible. Pero nais ng Diyos na makita na ang Diyos yung nag-anoint. Na ang Diyos ang siyang tumatawag. Kaya sabi niya dito, sa mga older women, habang ginagawa niyo ito, habang pinapakita niyo, tinuturo ninyo, ipinamumuhay ninyo yung tama, ano ang magiging bunga? By doing this, they will teach the younger women to love their husbands and children. They will teach them to be wise and pure, to take care of their homes, to be kind, to be willing to serve their husbands. And then, no one will be able to criticize the teaching God gave us. Kapag binitali niyo yung mga talatang ito, magpapakita sa atin na kung ano yung kinalakihan, yung paniniwala ng mga nanay natin o ng mga matatandang babae, napansin niyo, na ipapasa ito sa ating mga anak o sa ating mismo o sa generation natin. Di ba? Na halimbawa, merong mentality na yung babae, strong personality or ayaw magpasakot. Anong kanyang sasabihin sa kanyang mga anak? Anak, pag nag-asawa ka, tandaan dito, ha? Nakakuha niya. Di ba? O yung isa naman yung may tamang kaisipan na, ito katulad niya nito sinasabi, na habang ginagawa nito, turuan nyo, itong maganda manggagaling doon sa mga nanay, hello?
na turuan yung kanilang mga anak na mahalin at magpasakop sa kanilang mga asawa. Willing to serve their husband. Imagine niyo na kung ito yung mangyayari, ano mangyayari doon sa pamilya? Kadalasan, isa sa mga pinag-aawayan, ng pamilya is yung mga in-laws. Tama? Na kapag nagkaroon ng problema, syempre, kayo na takbo, kayo na sumbo. Diba? Pero, tingnan niyo, kung yung older women, tama, merong tamang kaisipan, tamang katuruan ng Biblia, ano sasabihin niya doon sa kanyang anak? Anak, magpasakop ka. Anak, minamahal mo ba? Pinaglilingkuran mo ba ang asawa o yung mga anak mo? Hindi. Pag ganyan, hiwalay! Mga ganyan, di ba? Hiwalay yung dikolor sa puti. May mga ultimatum. Pero iba yung may mga tao, may pananampalataya sa Diyos. Hindi. Bahagi yan ng pag-aasama. Di ba? Normal na mag-away. Normal na may conflict. Ay, hindi. Kailangan manindigan ka. Ano mga ganun eh. Hindi ka dapat magpapakababa. Pag minsan nag-sorry ka dyan, ako sa susunod, aalipin ka na. No. Diba? Kaya nga ito ang kagandaan. Yung tamang pamumuhay, pinapakita ng tamang katuruan. Dapat yung gospel nagpapabago ng tao, nagpapabago ng gawin, nagpapabago ng maling isipan. Pansinin ninyo, then no one will be able to criticize the teaching God gave us. Ang reflection pa rin pala ng true gospel, ng true sound doctrine, yun na naman, binagong buhay, maayos na pagsasama, maayos na pamumuhay, tamang paglakad sa salita ng Diyos. Diba? Pero, kaya nga sabi, dito nagbumula, ito yung, ang mapapahiya dito, hindi pala, hindi lang pala yung pamilya, kung hindi yung gawain ng Panginoon, o mismo ang Diyos ang mapapahiya. Amen? Na kapag sinabi mo mananampalataya ako, sa atin, ganun eh. Pag sinabing branded ka na ng born-again Christian, bakit ganun yung born-again Christian? Napaka-chismosa. Ultimo kulang ko, binabanggit sa kanyang kapitbahay. Hindi mga ganun. Or, eto pa, sa Facebook, sa mga messenger. Imagine, kailangan maging maingat po tayo. Diba? Na kung ano yung pinopost natin doon, hindi lang kayo ang magre-reflect. Kung hindi, ang sabi doon, they will criticize the teaching gave us. Ayun ba yung tinuturo sa church niyo? Di ba? Mga ganyan. O ganyan ba yung Diyos niyo? Sabi doon, upang maakay nila ang mga kabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak. Kaya masabi ko sa inyo, ngayon, bukas ay February 14, pero dapat sa mga anak ng Diyos, dapat araw-araw February 14. Amen? Diba? Nakakalungkot, isipin, na yung mga tao, paminsan may okasyon, umaakto ayon sa okasyon. Pero dapat yung mga anak ng Diyos, umaakto ayon sa salita ng Diyos. Ako po niya? Hindi base sa okasyon o Holy Week, kailangan magbanal tayo, mag-fasting tayo, ganoon eh. Pero pag hindi na Holy Week, wala na. Hello, sorry po. Tamaan. Pero ito nga ang gusto ng Biblia eh. Ito yung gusto kong sabihin ni Apostol Pablo, hindi po ako sabi noon. Ito yung gustong ituro sa atin ng Banal na Espiritu na ipakita, ipaglaban yung pananampalataya. Ipaglaban yung katuruan na sinasabi ng Biblia na hindi. Kailangan mahusay ka sa uluming Biblia, pero mali naman yung ibang pamumuhay, mali. Amen. Dahil dito, ang mga kabataang ito'y kailangan ding turuan, maging makatwiran, malinis ang isipan. Amen. Malinis ang isipan. Alam ko, yung mga babae, may intuition. Mostly, nagkakatama yung intuition na yan. Di ba? Mga lalaki. Yung matindi yung kutob. Kaya na, mas maganda na yung kutob mo, dapat malinis mo lang yung isipan. Kasi, kung Bible-based ka, nandun yung love, nandun yung care sa inyong mga asawa,
Hindi hinala. Yung iba, hindi ba sinasabi tamang hinala. Okay? Yung isipan natin na hindi siya nakabase doon sa kanyang nararamdaman lamang, kung hindi yung pagtitiwala sa kanyang asawa. Okay? Dahil nga ngayon, ang laki na nagagawa ng mga pinapanood natin sa TV, yung isipan natin, nagpabango lang si Mr. meron ka agad babae. Amen? Sabi doon, dapat malinis ang isipan. Diba? Naligo lang si Mr. Meron na. Kakatagpo yung babae. Meron gano'n. So, kung malinis ang iyong isipan, kahit naligo yan, kahit nagpabango yan, alam mo, meron lang gagawin magandang gagawin. So, malinis ang isipan, masipag sa gawaing bahay. Amen. Hindi sinabing, sa panahon natin ngayon kasi, hindi ito yung mga taong bahay. Or, ano yung sinasabi? Yung nanay, pang bahay lang, no? Pang opisina yan, pang trabaho yan. Subalit, meron pa subalit. Okay? Na turuan din sila na maging masipag sa gawaing bahay. So, kung kaya nyo mo ng katulong, wala problema. Pero kung walang pang katulong, di ba? Sikapin natin. Ano kasi yan? Ito, tingnan nyo ha. Hindi ito sinasabi doon sa may mga asawa na eh. Sinasabi ito sa mga bata. Napansin nyo ngayon, ang gagaling ng mga bata sa mga games, sa mga cellphone, sa mga pero pagpatungkol na doon sa luto-lutuan, wala nang naglalaro doon eh. Diba? Pipira na lang yung mga luto-lutuan, ako yung ganito, ako yung teacher. Moron sila sa mga ano. Kasi yan, ito yung nagiging kalakihan. Pero noon tayo, di ba? Lalo na pag may mga okasyon. Dahil sa sobrang busy ni nanay, pakihiwa mo nga to, pakigisa mo to, pakigawa mo to. Di ba? Bata pa lamang, natatrain na yung kanilang mga anak. Hindi po yung pag-aalitin. Piniprepare mo yung anak mo na magluto, maging masipag. Pakiwalis mo nga yan. Sa umaga, ito trabaho mo ha. Makakalungkot ngayon, dahil sabihin na natin may mga katulong, or mayroong mga tagagawa, nakakalimutan na nila na i-train yung kanilang mga anak. Mapalalaki o babae, hindi lang po ito sa mga babae. Kasi tingnan nyo, kapag nag-college po yan, kawawa, puro noodle, sardinas, yung ulam. Naranasan ko siguro. Diba? Ang sarap yata kumain ng nilutong masarap na pagkain. Hindi po ito instant. Bata pa lamang yan, dinetry na yan. Imagine, napaka-practical ng Biblia. Napansin niyo? Kasi, isa pa rin yun. Ano yung pinag-aawayan sa bahay? Pag uwi ni Mr. galing sa trabaho, marumi, magulo, tapos wala akong kakainin, ano mangyayari? Hello? Diba? Bagamat kailangan give and take, pero hindi nga lang din ang mga lalaki ang tatrabaho ngayon, ang mga babae din. Pero, imagine nyo to, kaya nga sinasabi ko sa inyo, hanggat bata ka yan, mga palalaki, dahil yung iba, walang anak na babae, o walang anak na lalaki, mga palalaki o mga babae, dapat tinitrain na yan at the young age. Maging sa mga practical. Amen? Hindi lang sa pag-uugali, kundi maging sa skills. Diba? Sabi doon, malinis ang isipan, masipag sa gawain bahay, mabait, masunurin sa kanilang asawa, upang walang masabi sino man ang mga laban sa salita ng Diyos dahil sa kanila. Amen? Nabe-bless po ba tayo? Mga mister, nabe-bless po ba tayo? Amen? Imagine, kapag naging tama na yung kaisipan, diba? At yung pamumuhay, makikita natin, merong harmony, merong respect na tinatawag. At kapag naandoon yun sa pamilya, hindi lang love, nandoon yung love and respect and harmony, mapapansin ninyo, hindi aalis yung mga mister nyo. Diba? Bibihira, meron pa rin. Sasabihin ko nga sa inyo, ang conflict, normal. Pero kung pwede yan maging matagal o malala, base sa pananampalataya ng isang tao, base sa paniniwala ng isang tao, kung paano siya pinalaki. Amen. Kaya nga natutuwa ko sa mga kabataan, yesterday meron silang gawain.
At nakita ko doon, ito ang gustong mangyari ng Panginoon. Na sa batang gulang, hinububog na. Kaya nga po, mga parents, kung kayo meron 11 years old pataas, isama niyo na. Kasi ito yung time ng molding. Huwag niyo yan isasama kung iyan ay nasa 15, 16, 17, 18, lalo yung 18. May mga sungay na yun. Sorry, sister. Ang titigas na ng mga ulo niyan. Diba? Kaya hanggat maaga, isama niyo na sa gawain ng Panginoon. Isama niyo na sa mga cell group, ng mga kabataan. Noong una, hindi, kumbaga, di ba, kami pinalaki kami kasi ni Papa na sumunod ka lang. Siyempre sa una, di ba parang ang sakit, parang wala kang choice. Pero bandang uli, sabi nga, malalaman mo yung katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Kasi responsibility ng mga parents, di ba, na iyakay yung kanilang mga anak. Turuan yung kanilang mga anak. Kaya nga, household ang pinag-uusapan natin dito eh. Madalas kasi tinatapos agad sa church. Pero hanggat maaari, doon nga sa tahanan, makikita. And then, in church, di ba, yung mga kuya ate sa pananampalataya. And then, mag-rotate yan. Kung si nanay hindi pa mananampalataya, gagamitin yung anak para maging mananampalataya. Amen. O si tatay hindi pa mananampalataya, gagamitin si misis niya para maging mananampalataya. Diba? Kumbaga dahil sa sound doctrine. Dahil hindi ito lang na ituturo, kundi na isa sa buhay. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So binalikan ni Pablo si Titus. Sabi ni Pablo kay Titus, you should be an example for them in every way by the good things you do. When you teach, be honest and serious. So, hindi lamang, pansinin nga pala natin ito. Si Pablo, inutusan, hindi direktang sinabihan si Titus na turuan mo yung mga babae. Bagamat bahagi ng paglilingkod natin, mapababae o lalaki, kailangan natin sila turuan. Pero, yung tinatawag po natin discipleship, diba? Napansin niyo? Di katulad sa verse 7, yung verse 5 and 6 na patungkol sa mga batang lalaki o mga tatay, o mga young men, si Titus, binibigyan niya ng influence. Pero sa young women, ano ang sinasabi doon? Yung mga older women or older in faith na tinatawag. Bakit? Kasi nga, ayaw niya pa rin na dumating yung panahon na matukso, diba? Yung relationship, hindi ini-encourage kahit sa Bible yung discipleship ng opposite sex. Wala akong ganun. Lalo na one-on-one na tinatawag. Pwede groups. Pero most of the time, kaya nga po dito, makikita natin na yung grupo ng mga nanay, ng mga tatay, mga bata, kabataan, napakahalaga po nito. At ang mga nagtuturo po dito, yung mga older in faith, older in age. Kung hindi older in age, at least older in faith. Kaya ang dami po natin gagawin ngayon. Amen. At naniniwala ko, sabi nga in the last days, ito dapat to, maganap. Dapat marinig ng mga tao. Amen. So, and your teaching should be clearly right, so that you cannot be criticized. Then anyone who is against you will be ashamed. Patalastas, medyo yung internet natin, paki-off po lahat ng mga hindi kinakailangan para po hindi mawawala po yung ating, humihina yung ating internet. Sabi doon, sa iyong pagtuturo kailangan malinaw, tama, mabuti, merong katotohanan, para daw hindi ka i-criticize. Sabi doon, mapa-verbal or action
Sabi doon, kailangan maging tama. Then anyone who is against you will be ashamed. Kasi nga po, di ba, pansinin ninyo, may mga tao ang gagaling sa theology. Pero bantayan niyo yung kanilang pagsasalita. Lumalabas ang puto ng tinta, may mga cursing na tinatawag. Kahit ang gagaling ng mga tao ito, dito pa rin. Ito pa rin ang magpapakita sa atin. Diba? Ano yung sinasabi niyo mga false teacher? Sinasabi ninyo, meron kayong pananampalataya sa Diyos. Pero, ano sabi doon? Sa inyong mga gawa, dinideny, sumasalungat. Kaya nga sabi niya, Titus, bantayan mo ang iyong pagtutulong. Pakabantayan mo ang iyong sinasabi sa mga tao. Dahil ito din yung magpapakita sa kanila na tama, nasa wastong daan ka, nasa tamang pananampalataya ka, nasa tamang kawangis ka ni Yesu Cristo. Amen. Kaya isa sa mga, ito po, sabihin lang po natin, hindi lamang po ito sa mga teachers, mga elders ng church. Kung hindi, binabanggit po ni Pablo kay Titus, lahat, sabihin nga po natin lahat. Lahat po. Lahat po tayo mananampalataya. Lahat po tayo kabilang sa household ng Panginoon. Hindi exempted kung ikay baguhan o datihan. Hello? Kasi branded ka na eh. Diba? Ngayon nga po, ito pa, balikan natin yung seminar natin. Ngayon pala, di ba no, nasanay tayo, pag sinabing religion sa pinipilapan nyo, hindi dapat daw pala ilagay doon yung born again Christian. Generic yan. Kaya kung tayo, Love Fellowship Church, under ng worship, Kalupit Worship Center, yun dapat ang nakalagay dahil yun yung nakalagay sa sect. Kasi, ang isa sa mga batas ngayon, hindi pala kami pwedeng magkasal na hindi kami member. Pwede kami mawalan ng lisensya. Dapat isa doon sa ikakasal is member. Nakukuha niya? Kaya dito, sinasabi rin niya na magmula nung ikay naging miyembro, di ba, branded ka na. Kahit sa mga trabaho mo, kikilalanin ka bilang miyembro, kabahagi sa gawain ng Panginoon. Kaya kapag nasira ka, hindi lang ikaw ang nasisira. Amen? Ito yung panawagan ni Pablo kay Titus. Huwag kang magpakasira. Bantayan mo ang iyong pangangaral, bantayan mo ang iyong pamumuhay, dahil doon sa iyong pamumuhay, titignan ka nila ng mga, hindi ito demonyo eh. There are anything but, or sabi doon, anyone who is against you. Ito yung mga tao na magbibigay laban para sa iyo. Okay? Kaya nga po, kung papansinin natin, makikita natin na lalong dadaloy yung true gospel, yung salita ng Diyos, kapag hindi lamang natin ito narinig, naintindihan. Diba? Kung minsan naririnig nyo ngayon, pero hindi nyo naintindihan, balik na naman kayo sa dati. Kaya ngayon, marami tayong assignment. Diba? Mula doon sa matandang lalaki, mga matandang babae, then younger women, younger men. Hindi na ilagay dito. So, number 4. And number 5 is the slaves. Ano yung sabi sa mga slaves? Ang sabi sa slaves, and tell this to those who are slaves. They should be willing to serve their master at all times. They should try to please them, not argue with them. 10. They should not steal from them, and they should not show their master that they can, and they should show their master that they can be trusted. Then, in everything they do, they will show that the teaching of God, our Savior, is good. So mula sa matanda, pabata, na maging sa kanilang mga alipin or mga worker. Ang sabi doon, turuan mo ang mga alipin o manggagawa na maging masunurin at kalugod-lugod sa kanilang mga amo. Hindi nila dapat sagot-sagutin ang mga ito, ni kupitan man
Dapat silang maging tapat sa lahat ng pagkakataon upang maipakita nila sa lahat nilang ginagawa ang kagandahan ng katuruan ng Diyos na ating tagapagligtas. So, sa mga worker, sa mga, kasi noon, alipin talaga eh. Di ba, mga kasambahay. Pero doon, alipin. Kailangan masunurin at kalugod-lugod sa kanilang mga amo. Hindi dapat sagot-sagutin. Nakikita nila na may respect. Ni kupitan. Sabi, bakit hindi steal? Di ba sa atin, para bang pag sinabing kupitan, ibig sabihin, yung maliit na value. Di ba? Kasi pag nagnakaw, parang inisip nila, yung 1,000, kapag kinuha ko 1,000, nakaw yun. Pag piso, kupit yun. Nakita niyo? Di ba ganun ang isipan nila? Maraming papel naman sa office eh. Kunin ko yung kalahati. Iuwi ko, maraming tissue, iuwi ko, kupit yun. Sabi ng Bible, ni kupitan man, huwag daw po natin gagawin. Okay? Dapat sila maging tapat sa lahat ng pagkakataon. Imagine, na kapag nakita, nalaman na ikay mananampalataya ng Diyos, at nakita nila yung performance mo sa pagtatrabaho. Diba? Hindi lamang ikaw ang napapapurihan, kundi ang Panginoon. Iyan ang mga magtunay na mananampalataya. Diba? Naalala ko nga noon, ngayon nga, kay Dr. Yong Dichu. Ito rin ang pangarap ko na isang araw may mga tatawag sa akin. Pastor, meron po ba kayong mga member na po pwede magtrabaho, available? Diba? Yun ang maganda. Dahil nakikita nila, itong mga tao ito, masipag, on time, diba? O maaga pa, nandoon na agad sila. Tapat, magagaling. Diba? Nang una nilang tatawagan, yung mga pastor o mga naglilingkod sa church, nasasabihin, baka meron kayong may i-recommenda sa kami. Amen. Ng mga tapat na worker. At ito ang pangarap ko mangyari. Bagamat meron ng ilan nang tumatawag sa akin, di ba sila, Sister Janet, na kapag kulang sila, sinasabi, Pastor, meron po ba kayo may i-recommenda? At ang pangarap ko, lahat, habang dumadami po tayo, na meron mga tao, dahil binago ang buhay, is meron pong makaka-attract, diba? Makaka-attract sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Tingnan niyo po yung picture nito. Pwede bang i-refer ito? Pwede mong ilapit para makita. Okay. Ano po yung masasabi niyo sa picture nito? Mula sa kanan, doon sa taas, pababa, kumanan ulit, tapos bumaba. Diba? Yung picture nito, nagbibigay ng istorya na yung amo, pinapagalitan yung kanyang manggagawa. Tama? Na pag-uwi ng tatay, nakita sa misis, inaway. Ano yung kanyang away? Something. Diba? At pagkatapos, dahil napasa yung init ng ulo, nung nakita yung kanyang anak na nagsulat sa dingding, anong kanyang ginawa? Pinagalitan. And then, si bunso, si anak, nakita niya yung pusa. Diba? Ano kanyang ginawa? Imagine, alam ko, sa loob ng isang linggo, hindi lang isa o 2 beses nangyayari ito sa buhay natin. Tama, mali? Na madalas, dala-dala natin yung pressure, yung problem sa trabaho o sa mga personal natin iniintindi hanggang sa nadadamay si mister, nadadamay si misis, nadadamay si anak, nadadamay yung aso, pati yung katulong, di ba? Pero imagine mo, yung tinuturo ng Biblia o ni Pablo kay Titos na napakinggan nyo ngayon. Mula sa matanda, patungo doon sa bata, sabi ko nga kay Aisen, alam nyo kahit parang gusto ng Panginoon na ipakita sa atin, di ba, na lahat ay makakilala kahit yung mga alaga nating hayop. Di ba? Yung kahit yung mga kaibigan mo, gusto ng Diyos dumaloy, katulad din kay Abraham, kay Nicodemus, kay Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord, or household.
Amen? Kaya nga po pinag-usapan natin dito yung the sound doctrine and God's household. Na tayo, meron tayong responsibility. Ito ba yung gusto mong maging picture ng iyong pamilya araw-araw? O yung picture na sinasabi ng Biblia na Christ-likeness, na holiness, righteousness, submission, forgiveness. Diba? Ang sabi ko nga po, ang Diyos, ginawa niya na yung bahagi niya. Namatay na siya sa krus eh. Iniiwan niya na yung kanyang mga salita sa atin. It's up to us. Kung ito pa rin, yung pwede mangyari. Kasi pwede itong maputo eh. Amen? Una, doon pa lang sa una, binabanggit ko nga sa inyo, sa mga worker, kung ikaw masipag, ikaw dedicated, ikaw merong pag-ibig na katulad ni Kristo, baliktad, papuri. Kung may naninira sa'yo, tama, siniraan ka, pero dyan pala, magtatapos na yan. Hello? Diba? Magtatapos na yan, hindi mo yung kailangan ganun sa bahay mo. Na kahit na kapag dumating sa bayan, kapag nakita mo pa rin may nangyaring pangit, ano sabi doon? Yung pagiging maunawain, maayos ng isipan. Hello? Hindi. Nasa isip mo na ako. Bad trip ako ngayon. Kung sino yung una kong sasalubungin, hindi mo na gano'n. Kung sino yung una kong masasalubong, iirapan ko or gagawin ko ng ganito. Sa isipan mo pa lang yun, meron na yan. Pero nais ng Diyos na mabura itong mga bagay nila. Maputol yung mga bagay nila. Baliktad. Diba? Napapuri na magagandang bagay. Kasi, bakit? Sound doctrine. Ito yung tinuturo ng Biblia. Ito yung inuutos. Hindi lamang sa mga taga-Krets o Kretes, di ba? Kundi maging sa bawat isa sa atin. Hindi dahil luma ka na o matanda ka na sa pananampalataya, hindi dahil baguhan ka lang, kundi lahat tayo bilang mga household ng Panginoon gusto niya na huwag, anong sabi doon? Huwag masira, huwag pakitaan, kundi ipakita nila sa kanila lahat ang kanilang ginagawa yung kagandahan ng katuruan ng Diyos. Na yung ginagawa natin, ito yung tamang pananampalataya. Merong tamang pamumuhay, tamang pagbabago. Tumayo po tayo lahat. Ay, pwede na natin. Hallelujah. We bless you, Lord God. Thank you so much for your word. We ask for your Holy Spirit to continue to minister in our midst right now. Sa mga nakikinig po sa online, sa mga nasa Facebook Live, nais po ng Diyos na patuloy na kumilos sa buhay natin. Magkakaroon lamang ng tunay ng pagbabago kung meron tayong Kristo sa buhay. Dahil kahit anong gawin natin pagbabago, babalik at babalik tayo sa ating lumang pagkatao. Pero, ang sabi ng Biblia, if anyone who is in Christ is a new creation. Lahat ng mga luma, nais yung baguhin sa atin. And behold, everything will be new. Ang sabi ng Biblia, para tumatagol ang ating pananampalataya sa pamamagitan nito ng pakikinig, pagbabasa, pag-aaral ng kanyang salita. At ngayon, narinig natin, nabasa natin. Hindi natin yung tulong ng Banal na Espiritu na kung ikaw, matandang babae, matandang lalaki, sa pananampalataya, sa edad, nais kang ayusin ng Panginoon, nais kang lumakad ng Diyos ayon sa katwiran, sa pananampalataya, sa pag-ibig, nais niya yung mga maling kaisipan, maling mindset na kinalakihan mo, natutunan mo ng mali. Sa oras na ito, gusto ng Diyos na unti-unti mo itong burahin. Unti-unti mo palitan ito ng katuruan niya, hindi katuruan ng simbahan, hindi katuruan ng pastor, o hindi katuruan ng Panginoong Jesucristo. Na maging katulad tayo niya sa pag-ibig, sa pananalita, tamang pamumuhay. At sa oras na ito, we ask, Lord God,